Why Pella? Why buy without pamirya? Why kotse without baby? Why spend? Wais pen po, mga kasali, mga kawais. Ako po ang inyong kawais na si Shrel. Kasama niyo po pa rin ang inyong kawais na si Jessica. Nagbabalik. Nagbabalik. Magandang kapananghalian po, mga kawais. Ayan, magandang kapananghalian, Jessica. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Hindi pa. Oo. Ano kayang nilutong ulam? Ni Ate Rina sa baba. Binabati po natin, Ate Rina. Hello po. Hello, Ate Rina. At ang kasalukuyan yatang nanananghalian. Tita Jo. Tita Jo, Kawais ikain mo na lang Jo. kami. Pasalubong po, ha? Yes. Uy, Jessica. Anong balita? Kawais Jessica. Yes. 'Di ba? Ilang linggo na natin na meron tayong mga napapakinggang mga drama, 'di ba? At meron tayong makakasamang makikinig ng drama ngayon. At syempre makakasama natin mamaya sa talakayan natin. Actually, na-miss namin to. Ilang episode namin siya di nakasama. Muli siya nagbabalik. Oo. Magsistay kaya? Oo nga eh. Tingnan natin may naririnig ako mga offers eh. Oo nga, Co-host. Oo. Ipakilala mo ang ating panauhin, Jessica. Ayun, muli pong nagbabalik ang ating Kawais. At mukhang sana maging co-host na. Ano ba to? On air pa tayo nanliligaw, Jessica. Sige na, mapakilala ko na. Siya po ay si Mr. Siya po si Mr. Johannes D. Ang ating kawais na si Kawais Don from UP College of Business Administration. Virata School of Business naman. Virata School. Magandang tanghali naman po, mga kawais. Magandang tanghali din po. Yung boses na yun ba, papasayan sa atin sa radyo, no? Oo. Mga okay naman. Oo, di ba? Yung ganyan ng boses. Mga pang-reporter. Pang-anchor yung datingan. Ikaw ba, kawais doon meron ka bang, ang tawag dito, ready ka na ba sa iyong broadcast career? Magre-ready tayo kung nariyan na yung opportunity. Ito na, kumakatakot. Tok-tok-tok. Ito na yun. Tok-tok-tok. Papapasukin niyo daw po ba? I-book na natin. Oo. Nako, Jessica, mukhang nakuha na ni Tita Jo ang kanyang kasagutan. Lakas ni Tita Jo eh. Ang lakas ni Tita Jo, oo. So, gusto nating batiin ng mga estudyante ni Kawais doon. Kung meron man silang panahong makinig ngayon. Habang nagla-lunch, ano? Feeling ko inabangan ka nila ngayon. Inabangan talaga. Nagsabi ka. Alam ng mga students mo naman na. Nag-post lang ako sa Facebook. Wow. Oo. Ayan. Malamang alam na nila. Yung mga estudyante pa naman mahilig yan mag-research. Pero ewan ko lang AKA stalking. So, mga kawais doon, kawais Jessica, pakinggan natin ngayong, simulan na natin pakinggan yung ating drama na una na itong isinahimpapawid sa ating buhay at pag-asa. Diba? Ang ating proyekto din. At proyekto yan ng ating kawais na si Jo. Itong pinamagatang Despair. Love is real. Real is love. Ang gitna ang pinakaimportante sa isang gulong ng karitela. Bawat isang spoke na nakasangga mula sa gitna ay mahigpit ang kapit upang hindi mawala sa kaayusan nito. Ganun din sa pag-ibig. Ang lahat ng mabubuti nating katangian ay nakahanay kung saan ang pag-ibig ang naghuhugpong ng lahat. Ang pag-ibig ang pinakaimportanteng sentro ng ating buhay. Kaya naman, para sa araw na ito, pakinggan natin ang kwento ng 5 babaeng umibig at umiibig sa kasaysayang pinamagatang Despair mula sa panulat ni Josefina Santos. Namatay sa aksidente ang asawa ni Lori na si Nathaniel. Upang bigyang wakas ang kanyang pamimighati, sinamahan siya ng mga kaibigan upang gawin ang isang ritual ng pagkalimot. Magtagumpay kaya sila? Malalaman natin ang kasagutan sa kwento ng Despair. Para tayong mga batang dadalo sa pajama party.
Okay na, hindi na tayo bata, Lily. Pero pwede pa tayo mag-enjoy ng pajama party. Hindi lang yun, Maggie. Sa beach house pa. Hep hep! Hindi lang tayo naririto para magpajama party. Maglilibing tayo ng mga mapapait na alaala. Itong si Tony, kailangan bang magpaalala? Maggie, paano ba naghihilom ang sugat na malalim at nagnanaknak? Lori, maupo tayo. Salamat, Maggie. Alam kong masakit ang mamatayan at walang maaring makapagsabi sa'yo kung gaano ito katindi. Pero gaano man kalalim ang sugat, makakaasa kang isang araw, maghihilom din yan. Lori, Maggie, dyan na muna kayo. Titingnan ko ang dagat. Tony, sama ako! Tony, hintayin mo ako! Lady, kailangan mo bang sumunod? Ayoko kasing makita ang pag-iyak ni Lori. Naaksidente at bigla ang namatay ang kanyang asawa. Siyempre, iiyak yun. Isa pa, wala pang isang buwan mula nang mamatay si Nathaniel. Sariwang-sariwa pa ang sugat nun. Kahit naman matagal na, kapag iyong naaalala, masakit pa rin. Alam mo yon? Hindi ka naman iniwanan. Ikaw ang nang-iwan. Huwag ka naman ganyan, Tony. Akala ko ba magkakaibigan tayong pumunta rito? Sorry na. Halika, manguha tayo ng mga kahoy para sa siga. Why should our magical moments of madness be leaving me with such a feeling of sadness? I know I am playing a forbidden game, for the man that I love cannot give his name. Wow! Ang lalim ng hugot! Okay ladies, tama na. Narito tayo para sa isang ritual. Babasahin natin ang mga sulat na ating inihanda para sunugin sa bonfire. Laman ng sulat ang pinakamasakit na bahagi ng ating buhay. Sa pagsunog natin sa sulat, sabay nating tinatanggal ang alaala ng pait na ating dinanas sa bahaging yun ng ating buhay. Sinong mauuna? Ako na, Tessa. Tutal, ang istorya ko ang pinaka-naiiba. Ako, si Tony Villapando ay naglalabas ngayon ng hinanakit na dulot ng aking pagkatao. Bata pa ako ay napansin ko ng iba ang aking hilig sa buhay. Ano ba yan, Tony? Puno na naman ng grasa ang t-shirt mo. Naglagay ka na naman sa talyer ni Mang Victor? Nagdadalaga ka na, Tony. Hindi ka na dapat naglalagi sa hangout ng mga lalaki. Pero, ang pinakamalaking hindi natanggap ng aking mga magulang ay... Magsasama kayo ng babaeng yan? Wala ka na bang kahihiyan? Hindi mo na binibigyan ng halagang damdamin namin ng iyong ama. Nagmungkahi ako sa aking kasintahan na itago na lang namin ang aming relasyon. Pero, ipinaglaban ko ang relasyon natin hanggang matanggap ng aking mga magulang. Ikaw pala, itatago ako at magpapanggap sa magulang mo. iniwan ako ni Ana. I am sorry, Tony. I don't think you love me enough to fight for this relationship. Ang masakit, hindi pa rin ako tanggap ng mga magulang ko. Mag-sorry ka sa papa mo, Tony. Why be a disappointment? You better start shaping up. Magpakababae ka. Dress like a lady. Someday, baka malimot mo rin yung kalokohan mo. Sandali. Bago mo sunugin ang sulat mo, Tony, sigurado ka bang tuluyan mong gustong sunugin ang bahaging yan ng iyong alaala? Iniwan na ako ni Ana, Lori. Pero baka nagtampo lang si Ana.
hindi yan kagaya ng pag-iwan sa akin ni Nathaniel. Si Nathaniel ay tuluyan nang nawala sa akin dahil sa aksidente. Si Ana, ang mga magulang mo, baka bumalik pa. Gusto mo bang mawala rin ang kulay sa mundo mo dahil sa nagpabaya ka? Mahal ko si Ana. Kakayanin ko ring ipagtanggol siya sa aking mga magulang. Yun pala, Tony. Why don't you talk to Ana first? Subukan mong kumbinsihin siya na pagtutulungan niyo ang problema ng inyong relasyon. Go, Tony! Hindi pa yan katapusan. Pwede ka pang maging happy. Hindi pang sino ng letter na yan. Ha? May gig ngayon si Ana sa penthouse. Baka abutan ko pa ang pag-uwi niya. Thanks, Lori. No problem. Mabuti na lang at may kotse ka. Kung hindi ka aabuti ng heavy traffic, in 2 hours, nasa Metro Manila ka na. Take your time to talk to her. Dalawa kayong manligaw sa magulang mo. Thanks, guys. I owe you one. Paano? Lakad na ako. Bye, Tony! Bye! Oh, that leaves the 4 of us to burn our letters. Oh, Maggie, ikaw na. Ito na ang sulat ko. Ako, si Maggie Emanuel. 48 taong gulang. May 5 anak at iniwan ng asawa para sumama sa ibang babae. Hindi ko akalaing iiwan ako ng asawa ko dahil kung may isang taong napakatindi ang debosyon sa akin, siya yun. Nakahanda ng pampaligo mo, honey. Maligo ka na. Malapit nang malutong paborito mong sinigang, oh. Maraming gabi at labanos. Siyempre pa. Isang house husband si Fred. Pinili niyang manatili sa bahay para alagaan ang lumalaki naming mga anak. Habang ako, patuloy sa pag-angat sa aking trabaho. Madali yun para sa isang dibuhistang gaya ni Fred. Love, i-deliver ko lang tong debuho ko, ah. Gusto mo sumama? Next time na lang, isusulat ko pa tong research paper ko sa MA. Tapos may presentation pa kami sa client sa Thursday. It's alright, sige. Ako na magde-design ng presentation mo, ah. Tawagan ko na lang si Ferdy. Matagal na kami hindi gumigimik eh. May racket din siyang inaalok. Pero, naging maramot ako. Pinagbawalan ko siyang lumabas kasama ang mga kaibigan kung hindi rin lang business ang pag-uusapan. Ang reason ko, walang mag-aalaga ng mga bata eh. Samantalang ako, laging ginagabi sa pag-uwi. Isang gabi, tinatnan ko siyang nakikipag-usap sa internet. Sa isang babae. Patawarin mo ako. Nalungkot lang ako dahil palagi kang wala. Hindi na mauulit to. Inaway ko siya ng matindi ng gabing yun. Isinumbong ko siya sa aming mga magulang at mga kaibigan. Inalisan ko siya ng kahihiyan. Isang araw, umalis siya nang walang paalam. Halos mamatay ako sa sakit na aking nadama. Parang tumigil ang pag-inog ng mundo ko. Parang nakapagtataka na ang tao ay humahalakhak habang ang katawan, puso at isipan niya ay namamanhid, nanlalamig at walang pakiramdam. Pareho rin yan ang nararamdaman ng taong iniwan ng ina noong siya ay bata pa. Gusto mo bang ikaw na ang susunod na babasa ng iyong sulat, Tessa? Ako, si Teresa Di Maaliw. 38 taong gulang. Walang asawa. 10 taong gulang ako nang iwan kami ng aking ina sa hindi malamang dahilan. Lumipad na sa eroplano ang inyong ina patungong Amerika, mga anak. Huwag kayong mag-alala. Ako ang mag-aalaga sa inyo. Pero sa hindi rin malamang dahilan, bumalik si Mama kamakailan. Marami na siyang perang naipon sa Amerika, pero maramot siya sa aking ama. Naku, Tessa. Sabihin mo nga dyan sa ina mo, huwag gaamad sa pera. Siya nga nagbayad sa caterer nung dumalo dito ang Tita Joyce ninyo. Akalain mong sinisingil ako ngayon para doon? Worse, na-diagnose siyang may TB. 6 hanggang 8 buwan ang gamutan. At hiniling niyang ako ang mag-alaga sa kanya. Ako ang magsilbing gabay niya, bukod sa nurse na napili naming maging treatment partner niya.
Tanggap kong ina ko siya at nangangailangan ng pag-aaruga. Pero hindi ko mapipigil na hindi ilabas ang aking hinanakit sa kanyang pag-aabandona sa amin. Tessa, naitanong mo na ba sa iyong ina kung bakit niya kayo iniwan? Hindi, Lady. Pero para sa akin, mahalaga pa ba yun? Maaaring mahalaga, Tessa. Maaaring ang hinihintay niya ay ang pagkakataong siya rin ay unawain. Iyon ang hinihintay ko ngayon. Bakit? Ano ba ang laman ng sulat mo? Ako si Lady Marquez. 45 anyos. Iniwan ko ang aking asawa. May 3 taon na ang nakararaan. Nais kong lumaya. Saan ka pupunta? Sa mga kaibigan mo walang kwenta? Gusto lang makalibre sa'yo kaya yun, nakikipagkita. Gusto kong isigaw nun. Ano ang ipanglilibre ko? Hindi mo nga ako binibigyan ng pera. Sinasarili ng asawa ko ang kanyang sweldo. Pero hindi niya naman ako hinahayaang magtrabaho. Bakit ka pa magtatrabaho? Hindi pa ba sapat ang kita ko? Masagana naman ang buhay mo at ng mga anak ko. Pero ang nais ko ay ang lumaya. Lihim akong nakipagkita sa mga kaibigan. Ginawa kong dahilan ng paghatid sundo sa aking mga anak para ako ay makatakas. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Anong ginagawa mo sa sinehang yan? Barkada ko sila nung magkakilala tayo, remember? This is... Umuwi ka! Uwi! Binugbog ako ng asawa ko pagdating sa bahay. Tumakas ako ng gabing yun. Ang masakit, pinagbawalan niya akong makita ang aking mga anak. Hinigpitan niya ang security ng mga bata. Ni hindi ako nakapagpaliwanag sa aking mga anak. Hindi ba alam ng mga anak mo ang pinagdaanan mo habang nangyayari ang mga yon? Hindi, Tessa. Sinikap kong maging normal ang paglaki ng mga anak ko kaya wala silang alam sa naging pagdurusa ko. Kaya ako nasabing baka maaari mong bigyang puwang na kilalanin mo ang iyong ina. Tama si Lady Tessa. Maaaring mas magandang pagkakataon nito para makilala mo ang iyong ina at mabawasan ang sakit ng biglaan niyang pagkawala. 3 taon na mula nang tumakas ako sa bahay ng aking asawa. Ipinahanap niya ako kaya ako nagtago sa malayo at ngayon na lamang bumalik sa Maynila para mabalikan ang mga anak ko. Handa na akong ipaglaban ang aking karapatan. Isipin mo, Tessa. Bakit kaya tinanggap ng iyong ama ang iyong ina nang ito ay magbalik? Hindi kaya may naging kasalanan din ng iyong ama at hindi lang nabanggit sa inyo? Lori, ikaw itong sinamahan naming aliwin dito. Pero ikaw pala ang umaaliw sa amin. Ang pagkawala pala ng isang minamahal ay maaaring maging daan para mabuksan ang ating isipan. Kailangang namnamin natin ang bawat araw sa piling ng minamahal. Hanapin ang mga pagkakataong maaaring samantalahin para ipadama ang iyong pagmamahal at pag-unawa. Naging makata na itong si Lori. Pero totoo ang sinabi mo. Importante nga ang pangunawa. Gaya ko, ako ang umalis. Hindi mapatawad ng aking sariling magulang ang aking ginawa. Malayo ang kalooban sa akin ng aking mga anak dahil sa kanilang pagkakaalam, iniwan ko sila. Kaya ako rin ay nawalan. Salamat sa kwento mo, Lady. Nabuksan ang aking isipan. Baka nga blessing in disguise ang pagkakasakit ng TB ng ina ko. Imagine, 6 hanggang 8 buwan kaming magtututok gamutan. Tapos na ang 2 linggong tuloy-tuloy niyang gamutan kaya hindi na siya nakakahawa. Pwede kaming mag-beach at magkwentuhan gaya nito. Mamasyal, manood ng sine. Dapat pala akong magpasalamat may pagkakataon pa akong i-enjoy ang buhay ko kasama ng aking ina. Tama ka. Ako naman ipaglalaban ko ang karapatan ko sa mga anak ko. Ihahayag ko ang pang-aabuso ng asawa ko para bigyan ako ng puwang na mabigyan ng mga anak ko ng pagmamahal ng isang ina. I am sure kapag nalaman ng mga magulang mo ang totoong kwento na nangyari sa'yo, kakampihan ka nila. Ay, mabuti pa kayo. May babalikan. Si Nathaniel, wala na. Ay, Lori, ang sulat mo pala. Wala akong sulat.
Bagamat mapait na iniwan ako ni Nathaniel, naisip ko, hindi ko gustong sunugin ang kanyang alaala. Naku, magkaiba ang personalidad namin ni Nathaniel. Tahimik ako at brooding, masayahin siya at happy-go-lucky. Siya ang source ko ng mga philosophical ideas kasi yun ang hilig niya. Magbasa ng mga librong philosophical at inspirational. Madaling nakakahawang kanyang personality, pero isang araw, sa hindi malamang dahilan, nahagip ng truck ang motor na kanyang sinasakyan. Dead on arrival si Nathaniel. Naisip ko, hindi na niya ako pinaghirapan ng pag-aalaga sa kanya. Binago niya ako at dadalin ko ang pagbabagong iyon sa natitira ko pang buhay. Hindi ko iiwan ang alaalang iyon. Nauunawaan ka namin, Lori. You just have to move on. Pero ngayon, hahayaan ka namin sa iyong nadaramang sakit. Alam ko, kahit kasama mo kami, nag-iisa ka pa rin sa sakit na nadarama mo ngayon. Walang makakapag-ahon sa iyo mula riyan kung hindi ikaw lamang. Sabihin mo lang kung handa ka na. Sasamahan ka namin. Alam mo yon, Liddy? Alam mo ang sakit na nadarama ng isang iniwan? Oo naman, Tessa. Pain is pain. Napakasakit na maputunan ng pagkakataong mahagkan at mayakap ang iyong mga anak, ang makapiling ang iyong mga magulang at kapatid. At kahit naging malupit ang asawa ko, minahal ko siya. Hindi na lang ako nakatiis sa kanyang pang-aabuso pero minahal ko siya. Paano mo susunugin ang sulat mo kung bahagi ang nakaraang yan para sa pag-usad mo sa iyong ipaglalaban? Naisip kong huwag na itong sunugin dahil ito ang puhunan ko sa lakas na nadarama ko ngayon. Ako rin, Liddy. Hindi ko nasusunugin ang sulat ko. Baka ito ang puhunan ko naman sa bagong yugto ng buhay ko sa piling ng aking mga magulang. Ikaw, Maggie, kanina mo pa yakap-yakap yung papel na sinulat mo. Hindi mo ba susunugin ang sulat na yan? Hindi na siguro, Tessa. Di man kami magkabalikan ni Fred. Nais kong damhin ang masasayang alaala ng aming pagsasama. Just make sure you are not being harsh on yourself, Maggie. May kasalanan din ang asawa mo. Marriage is a commitment. It is a commitment to love until the end. Noong may nadarama na siyang pangungulila dahil madalas kang wala, nagsalita ba siya? Hindi. Marahil, natakot siya ko tingnan nagre-reklamo siya. Then, ang katahimikang yun ang contribution niya sa breakdown ng marriage. Ang solusyon sa nanlalamig na relasyon ay wala sa paghanap ng pamalit na ligaya mula sa labas. Kasama sa commitment sa kasal, ang paghanap ng solusyon sa loob ng pagsasama. Liddy, ikaw ba yan? Sinasabi mo bang handa kang bumalik sa asawa mong malupit? Bakit hindi? Kung magbabago siya. Marriage is a two-way relationship. Each one has to grow with the support of the other. Well said. You know what, people? Kung may natutunan ako sa trip nating to, yun ay, ang lahat ay may kanya-kanyang lungkot na dinaraanan. We just have to understand what each one is going through. Who knows? The key to understanding your own despair is in the lesson in another's despair. May suggestion ako. Sa halip na sulat ang sunugan natin sa bonfire, ito na lang ng mga hotdog na tinuhog natin kanina. Agree! May pasnano ko. Diba? So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. You and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together.
Ang pag-ibig ay pag-unawa. Kailangan nating ilayo sumandali ang sarili sa mga nagaganap sa atin at lawakan ng puso upang unawain ang nasa kabila ng isang pagsasama. Ito ang itinuro ng 5 babae sa kwento ng kanilang mga pag-ibig at pag-unawa. Para naman sa ating kalusugan, importante ang pagmamahal para sa madaliang pagaling ng taong may sakit. Sa kaso ng TB, kasama sa pagmamahal na ito ang pagsigurado na naiinom ng may sakit ang tamang gamot sa tamang dami at tamang oras. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Samahan niyo kaming mahook sa isang malaman Matapang. at masayang usapan. Psycho Clock Habit 6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes Sa DZUP 1602. Kasali ka! Honest ka ba? Miss, nahulog cellphone mo. Manong, labis po ang sukli nyo. Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo. Honesty is still the best policy. Ikaw, tapat ka ba? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Ano-anong kulay ang aalingaw-ngaw? Sino-sino ang susunod na maglilingkod sa pamantasan? Sundan ang special coverage ng DZUP 1602 para sa University Student Council at College Council election sa UP Diliman. Halalanisco 2015. Kilatisin ang mga kandidato sa isang interview series sa April 14 hanggang April 17. Alas 10 ng umaga sa Boses ng Estudyante Strip. Tutukan naman ang ulat sa mismong araw ng eleksyon sa April 23. Halala ni Isko 2015. Alamin ang pasya ng mga scholar ng bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka! Wise pella. Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise pen. Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Kumagiging Balita. Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Inihayag ng Sugar Regulatory Administration o SRA na posibleng tumaas ang presyo ng puting asukal. Ito nila ay kasunod ng pagpapataw ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng 12% na Value Added Tax o VAT sa raw sugar ngayong Mayo. Sa pagtaya ng Department of Trade and Industry o DTI, aabot sa halos 4 na piso ang itataas ng presyo ng asukal dahil sa VAT. Nilinaw naman ng kawaning pinag-aaralan pa nila kung magkano ang magdadagdag sa kasalukuyang 50 piso kada kilo na SRP ng refined sugar. Tiniyak naman ni SRA Administrator Regina Bautista Martin na ang pagtaas ng presyo ng asukal ay magiging maliit lamang dahil sa walang ipinatupad na SRP sa loob ng 5 taon. Ako po si Shrel Martinez para sa Wise Spend. Magandang pananghalian po mga kawais. Pasensya na po at medyo nahuli ang inyong Tita Jo. Pero salamat na marami kay Shrel Martinez at saka kay Jessica para sa ating pagsisimula ng programa. Naipakilala ba natin ang ating bisita? Yes, Don. Diba? Kailangan si Don talaga. At pagka pinayagan siya ng kanyang dekano, mas medyo magiging regular na nating makakasama. Linggo-linggo yan, Tita Jo. Linggo-linggo, di ba? Magiging masaya ang ating
Huwebes. Yes. Nabanggit ni Israel para medyo malungkot yung balita na Oo nabigay. nga eh. May 12% na VAT Oo. na i-impose na sa asukal. Asukal lang yun, Oo. Tita Jo, ha? Pero, Oo. Pero malaki yun kasi araw-araw nag-aasukal ka. Nagkakape ka pa, Jessica? Hindi, Milo lang. Milo. Pero may asukal yun, Jessica. Oo nga, Tataas ang kapag halaga ng nag-aasukal Milo. siya. Oo, di ba? Kasi di ba, Kasi Don, yung ginagamit dyan. oo, may lahat na asukal nilalagyan ng asukal, Mm-mm. tataas ang halaga kasi tumaas yun. Buti na lang senior citizen ako. Pag bumili ako ng asukal, May as in discount. asukal, Ayun. oo, walang VAT, di ba? Mm. Tama ba sa research mo yan, Don? Tama yan, Tita Jo. Ngayon, kanina, doon sa drama kanina, dalawa yung involvement natin dito. Yung una yung isang character, namatay yung asawa, biglaan ang pagkamatay. Ang tanong natin, may insurance ba? At ang pangalawa, yung nanay ng isang character, umuwi mula sa Amerika kasi walang mag-aalaga sa kanya doon. May sakit siya. Yan ang tinatanong ni Don kanina. Ano ba ang connect? Di ba? Ito Yun po pala yung ang connect. Yes. Dahil it's a reality na yung mga kagaya namin, although hindi halata na medyo Hindi talaga halata. umiidad na tayo, may pag-edad ang tao. At sa pag-edad ay may corresponding na pagbaba ng capacity. Ilang mga capacity, especially yung mga physical capacities. May nagkakasakit. At sa naman ay medyo nalalapit yung kanilang pagpunta sa hukay. Tumawa grabe si Don. naman, Tita Jo. Pero yun yung reality, di ba? Hindi mo ba kinaya yun? Wag muna. Wag muna. Unang isipin, Tita Jo. Pero kailangan na insurance doon, di ba? Health man yun o life. Ano ba yung pwedeng i-enjoy ng isang senior citizen dyan? Senior citizen. Okay. So, actually, marami po mga benepisyo na pwedeng i-enjoy ang ating mga senior citizens at nakalista po yan sa isang batas. Ang batas na ito ay ang RA 9994 or Republic Act 9994 o ang tinatawag na Expanded Senior Citizens Act. So, marami pong benefits to. So, siguro bigyan muna natin sila ng summary. So, unang benepisyo dyan is merong 20% discount pati exemption sa value-added tax kung applicable dun sa produkto. Saan pwedeng ma-apply yung 20% discount na yan? Una, sa mga gamot. At kung may mga medical supplies, accessories, equipment na aprobado ng Department of Health. Pangalawa, sa mga professional fees ng mga doktor sa lahat ng pribadong ospital. Okay? So may 20% discount po tayo dyan, mga lolo't lola. And then, sa mga medical and dental services, syempre kung papadentista yung lolo't lola natin, pati mga diagnostic and laboratory fees, meron din yung 20% discount sa lahat din ng pribadong ospital in coordination with PhilHealth. Yung isa pa nating sangay ng gobyerno. And then sa mga pamasahe din, pamasahe sa land transportation, sa mga public utility vehicles, sa mga bus, jeepney, taxi, public railways, lahat yan, meron ding 20% discount. Pati sa mga domestic air transport services, meron ding 20% discount. Pag pumunta sa hotel at mga ibang recreation centers, restaurants, para ma-enjoy naman nila ang buhay, di ba? Usually kasi 'di ba, pag nag-retire, nagbabakasyon, 'di ba? Mahilig din na magbakasyon yung mga senior citizens siyempre, natin. pag nag-retire ang ating mga senior citizens, wala na rin talagang inflows masyado. So, kailangan may discount din naman sila para ma-enjoy nila yung mga recreational activities. Kahit kung gusto nilang manood ng sine, mga theater, ganyan, concert halls, lahat yan Uy, may 20%. libre ko.
Pagka Monday at saka Tuesday, libre. Mag-Monday and Tuesday. Oo. Talaga? Oo, libre. Sa lahat ba? Oo, tapos ano nga sanay na yung mga malls. Pagpunta mo doon, tapos may dala kang card, tatanong pa sa'yo, ilan pong sine? Oo, kasi minsan meron talagang nagmamarathon na mag-asawa. Uy, nakakatuwa talaga, nagde-date sila. Maganda diba? yan, Tapos kakain sa restaurant, Maganda. in between movies. Magaling. Teenagers pa rin. Sige, ano pa bang mga benefits natin? Kung may senior citizens, kasi minsan may mga senior citizens na nagtatrabaho pa din sa mga kumpanya. Kung nagtatrabaho sila at sila ay mga minimum wage earners, hindi nila kailangan magbayad ng income tax. Sinuwerte yun, di ba, Srel? Hindi kasama ninyo na pumipila. Correct. Ang hirap pumila. Usapang deadline ba to? So, marami mga natatamaan ba? May tinamaan. Mahirap-hirap ang pagpila ngayon. Magta-transition yata tayo sa isang bagong sistema sa pagpa-file ng taxes. Ano pang mga benefits ng ating mga senior citizens? Sa mga utility bills, mga tubig, kuryente, merong minimum na 5% discount. Uy, teka. Hindi ko na-avail yan. Gawin na. May 5% discount. Meron po. Baka pag sa kanila po nakapangalan. Tama. Kasi, yun ang nakasaad sa batas na provided yung metro ay nakaregister sa bahay sa pangalan ng senior citizen. At may limit. Maximum lang ng 100 kilowatt hours para sa kuryente at 30 cubic meters para sa tubig. Eto ka, kailangan yung ipapaligo mo na. Tsaka gagamitin mo sa iyong kuryente na ilaw, ha? Huwag kang lalampas doon. Yung gagamitin ng mga anak mo, bahala na sila. Kalkulado lang. Oo, kasi baka naman Tita Jo, nakapangalan sa buong compound pala. Diba? Mahirap naman yun. Wala. Hindi makaka-discount si lolo at lola pag ganon. Diba? Ano pa ba? Napakarami pang benepisyo. Sa mga government facilities natin, doon hindi lang 20% discount. Free ang medical and dental services, pati diagnostic and laboratory fees. So, ibig sabihin sa PGH. Oo. Yan. Yung nanay ko sa health service, wala talagang binabayaran. Tapos, naka-enjoy siya. Ay, maraming salamat UP Health Service. Naka-enjoy siya ng several days na stay. Tapos, ambulance, libre din. Libre din. Yung ambulance na dadalhin siya at kukunin from the house. Napakarami talagang benepisyo ng pagtanda. So, gusto na ba nating tumanda? Masarap tumanda. Basta walang masakit na kasukat-sukat. Totoo Ayun naman na importante, yung hindi sumasakit ang tuhod. Basta walang masakit, di ba? Oo, basta healthy ka. Dami Masarap libre. naman tumanda kasi marami yung mga benefits. Oo nga eh. At saka pwede rin natin itong tignan, Tita Jo, na, di ba, ang dami nang naituro sa ilang years na nagtatrabaho sila, di ba, nakatulong sa ekonomiya ng bansa natin. It's time naman to give back. Na mag-enjoy naman sila, di ba? Tama. At saka na-contribute mo nga yung mga anak mo, di ba? Pinatapos mo. Oo nga. Sila na ngayon ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Pilipinas, di ba? Wala sila, hindi so, tayo yung mga aangat senior ng ganyan. citizens, medyo pa-relax na, pwede na, di ba? And pwede naman silang, yung iba nagiging consultant pa sa mga korporasyon. Pero, alam mo naman na, hindi naman sila whether we like it or else, yung mobility nila medyo nababawasan. Oo, kasi pagdating ng kagaya ng uncle ko, nagtuturo pa siya, pero pagdating ng gabi, hindi na siya pwede mag-drive. So, kailangan niya mag-taxi. Ito naman ang tanong ko doon, pero hindi mo kailangan sagutin. Yung gusto ko talagang kausapin ng DOTC. Bakit naman ang taxi walang discount? Yung jeep at saka bus meron. Yun nga eh. Siguro, dapat itanong natin yan sa mga taga-DOTC. Oo, magtatanong talaga. Tawagan na natin mamaya. Pero Tita Jo, ang dami kong natutunan from lecture ni Kawais doon. Diba? Kasi ang pamilyar lang tayo dun sa 20% discount na sa mga establishments pag kumakain o sa mga gamot.
Yun kasi ay parang alam na natin, pero yung iba na, ay pwede din pala sa tubig din pala at sa sine. Meron din. Diba? Kaya ano pa po ba yung iba pa na benepisyo ng ating mga senior citizens? Sige. Yung mga nabanggit na natin kanina, yan yung mga benefits ng lahat by law. Okay? Ngayon, kasi yung mga senior citizens natin, posibleng nung kabataan nila, nagtrabaho sila sa mga pribadong kumpanya o sa gobyerno. Kung sa pribadong kumpanya sila, meron silang mga benefits or retirement benefits galing sa SSS. Kapag naman sa gobyerno sila nagtrabaho, may retirement benefits sila under sa GSIS. So, iba-iba yung mga natatanggap ng ating mga senior citizen. Pero, in general, ang tawag sa mga natatanggap nila, yun ay yung pension or cash benefits. Minsan, ibinibigay yan lump sum dun sa senior citizen pagka-retire. Minsan naman, ginagawang monthly yung pagbigay ng cash dun sa senior citizen. Depende dun sa years of service or tinatawag na CYS or creditable years of service nila dun sa kumpanya, pati kung, yun nga, kung nandyan na sila sa tamang edad. Yeah. Eto, tanong ko. Kung kailan tumanda yung senior citizen na medyo, yun nga, pinagtawanan natin, medyo, mas malaki naman yung chance nila na sila yung mauuna talaga, no, di ba, sa mundong ito. Tapos, sila din yung, marami sa kanila, medyo prone na sa mga illnesses. Ano ba ang posibilidad na ma-insure sila? Kasi parang ang narinig ko hindi na sila insurable. Meron ba tayong insurance for the elderly? Yun kasing sa SSS natin, pati sa GSIS, yung kino-contribute ng mga manggagawa pag sa kabataan nila. May kasama na dun na na insurance sa health ng mga senior citizens. So sa SSS, yan, kapag may sickness, pwede siyang makakuha ng 90% ng kanyang average daily salary. Tapos may mga benefits din dun sa mga hospitalization, mga discount, ganyan. So, pag na-disable din, meron ka ding matatanggap na mga kung magkanong halaga. Ngayon, ang issue lang naman natin dito is kung sapat ba yung matatanggap na yon. Kasi minsan, pag nagpa-hospital ka, lalo na sa panahon ngayon, napakamahal ma-hospital. Minsan hindi kayang sagutin ng SSS at GSIS yung mga pangangailangan ng mga senior citizen. So, minsan, ang ginagawa, ang ina-advise ngayon sa mga mamamayan nating nagtatrabaho, yun nga, kumuha ng mga insurance habang bata pa lang. Pero ang problema, merong limit yung insurance Pag edad na mas prone ka na, mas hindi ka i-insure. Bakit ba ganon? Oo, kasi ang kasing mga insurance na yan, syempre, kailangan bago ka makakuha ng benepisyo, nakapag-contribute ka muna. Kasi ang nangyayari dyan, yung kino-contribute mo dun sa insurance company, yun yung perang pinapalago nila para kapag matanda ka na, malaki-laki na yung makukuha mo. Ngayon, kung medyo malapit ka na sa hukay, syempre, yung mako-contribute mo, konti na lang. So, hindi na nila mapapalago yung pera. So, kapag tumatanda ka, hindi ka na magiging ganun ka insurable. Tama ba, Sir Don? Kasi ang alam ko dyan, sa mga insurance companies, may computation yan, di ba? Even yung mortality rate mo kasama yun sa computation. Kasama yan sa computation. So, habang tumatanda, mas mahal yung posibleng bayaran for insurance. At kapag may prone ka din sa, let's say, sa linya sa family ninyo, merong nagka-cancer, tinatanong din yun Kasi posible kang magkaroon ng ganong sakit, kumbaga. At kasama yun sa kinocompute nila. Sa computation. Kasi pag mas mataas yung risk mo na magkasakit, magka-problema, mas mataas ang kailangan mong bayaran. Oo, mga accountants po naman problema dyan sa mga computations. Ayun, mukhang mabilis ang oras. Kailangan muna natin magpahinga, mag-break, panandali. Dahil ang oras na natin ay 12:46 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo. Yun! Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan. Yun! Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak-unyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka! Ako si Polusyon. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, uso, ingay! Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Still confused about what's going on in the campus this election season? Huwag nang malito at makisali sa Kalayaan Caravan sa April 21 mula 6 hanggang 8 ng gabi. Dadalhin ng DZUP ang mga programang UP nating mahal at tropang radyo sa Kalayaan Residence Hall para sa mga USC at CSC related topics. Hindi ka taga-Kalay? Pwede pa rin makisali. Tune in to our live streaming via www.dzup.org or through DZUP 1602 AM sa radyo. Ang Kalayaan Caravan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, kasali ka! Wise pella? Wise buy without pamirya? Wise kotse without baby? Wise pen? Nagbabalik ang Wise Pen dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Ako ang inyong kawais na si Shrel. At syempre ang kawais nyo si Tita Jo. At ako pa rin po ang inyong kawais na si Jessica. At ang kanyang kawais na si Don. Ayan. Mga kawais, meron po inihanda ang ating kasamahan, si Kawais Earl Oreo, diba? Meron siya mga tinanong na ilang mga tao na tungkol sa mga benepisyo na tinatamasa ng mga senior citizens sa ating bansa. Pakinggan po natin. 20% discount na meron sila sa lahat ng goods and services. Tapos I think retirement benefits nila na na-enjoy ng mga taong nakaranas na formal employment ng productive na mga pa sila, members of society, parang ganun. Matulad ng nakakapagbawas ako ng pamasahe. Halimbawa, may bibili na gamot, nakakabawas ka sa hospital. Kung sakali ma-hospital, ay malaking bagay na yun na naiaawa sa bayarin ng isang senior citizens. Wala, katulad yan, magbibiyahe kami kung saan nakakabawas ng mga pamasahe. Yan ang malaga. Tsaka kung minsan, kung nanonood ng sine, nakakabawas din yun. At tsaka pag kumain sa restaurant, nakakabawas din ng ilang percentage nga sa pambayad. Yun ang nakakaigi dyan, yun ang mainam. Maraming salamat po sa mga komento na yan. So, meron palang na itutulong din base sa mga narinig nating mga respondents, Tita Jo? Oo, at saka nakikita ko talaga pag sumakay ako ng jeep, ang maganda doon, talagang tiwala system di ba? Sabihin mo, eto po ang bayad, senior. Oo, tapos hindi ka na papahihinga ng ID. Hindi naman din kinukuha ng ID. At saka sa kultura po natin kasi nare-respeto natin yung mga nakatatanda. Di ba? Minsan, Tita Jo, yung konsepto ng, kihian mo pa talaga kasi yun, kailangan naman talagang ipakita yung ID. Pero minsan, makita mo na, ikakaila pa naman ba nila na sila ay
nakatatanda. So, tayo, nire-respeto natin yung kanilang mga karapatan at binibigay natin yung mga benepisyo. Sana ganun sa lahat, Tita Jo? Oo, lalo na sa sa MRT kasi minsan merong mga nauunang sumakay kesa dun sa senior tapos pag nakaupo na sila hindi natatayo pagka yung senior na pumasok. Yun ang mga masasakit, di ba? Bahagi ng sosyedad natin yung pagrespeto sa nakatatanda sa atin di ba? Eto ang tanong. Kapag ba ikaw hindi nagtrabaho all throughout your life, mag-enjoy ka ba ng the same benefits as those na naging productive sa lipunan during their productive years? Parang sa konsepto po ito ng yung may mga ilan na hindi na sila nagtrabaho, let's say naging ina. Oo, bata pa lang. Tapos yun ang kanilang full-time job. Na hindi naman sila binabayaran. Ano nga yun? Paano pagka ganun? 'Di ba? Pero meron silang hindi trabaho meron silang contribution sa lipunan, sa pagiging nanay, 'di ba? Siyempre, kung kunyari nanay yan na yun nga, wala full-time siyang nanay, full-time nanay. Oo. So, malamang meron siguro yung asawa na nagtatrabaho para sa pamilya, 'di ba? Ang pwedeng mangyari doon is yung asawa niya ang pwedeng mag-contribute para doon sa kay Mrs. So, yun yung tinatawag na voluntary contribution na kahit hindi ka nagtatrabaho, magpopondohan mo yung sarili mong SSS or GSIS. Pwede rin yun. Parang ordinary insurance lang. Oo. Pero dun sa mga tambay po, huwag na kayo magtanong. Obvious na po yung sagot. Pero po yung mga nanay po ang inaano natin. Kasi, di ba, may iba na hindi nakakapagtrabaho. Pero iba pa din yung self-employed po, Kasi yun naman, wala namang direktang kumpanya na mag-remit kumbaga sa SSS tsaka sa GSIS. Pero pwede rin silang mag-arrange ng sarili nilang contribution. Oo, kasi pwede kung yun. self-employed sila, meron naman silang kinikita. Ganun ang ginawa ko nung self-employed ako. Pero ang problema ko, hindi ko naman nabuo. Kasi na-employo na ako dito. Kasi parang itutuloy na lang nun yun. Yun na nga Yun yung naging pagkakamali ko. Tapos ngayong senior na ako, saka ko naaalala, ba't ko ba hindi tinuloy yung kasi aking napuputol sayang kung naputol. Tapos hindi ko alam kung siguro isang araw dadalaw ako sa SSS kasi sayang din naman yung punto. At saka doon sa mga nanay na forever nanay, pwede po kayo mag-apply pa rin po ng senior citizen card. At saka yung inyong mga booklet. Kasi, basta nag-senior citizen kayo, hindi naman po kinakailangan na meron kayong employer in the past. Kasi, in the first place, sabi nga ni Shrel kanina, produktibo po tayo sa lipunan dahil tayo po ang nagpalaki sa ating mga anak. Tama. Magaling. So, ang dami palang benefits Tita Jo, ng mga senior citizens. Marami pa yan kung gusto nilang malaman yung mga detalye. Kasi, sabi nga natin, ang dami-dami nito, hindi natin ma-discuss sa isang oras natin sa WISPEN. Pwede silang mag-login saan, Jessica? Pwede silang mag-login sa www.dzup.org. Oo, at syempre, bisitahin ng WISPEN Facebook page. Hanapin nyo lang po WISPEN. At DZUP 1602. Diba? Ayan, mga kawais. Tita Jo, meron pa ba tayong mga katanungan bilang panghuli? Actually, pwede sigurong hinga natin ng ilang mga payo si Dondon kung ano ang mga dapat ginagawa ng would-be senior citizens at this point na medyo wala pa doon sa pagiging senior sila. Para ma-enjoy nila ang benefits na isang senior citizen. Siguro, una sa lahat is alamin nila kung ano yung magiging benefits nila. Kasi iba yung aware ka Kasi kung hindi mo alam, hindi mo talaga ma-enjoy. Diba? Once alam mo na kung ano yung mga benepisyong makakuha ng ating senior citizen, kailangan alamin nila kung paano nila ma-avail yung mga benefits na yon, diba? And yun nga, para ma-avail mo ito, normally, naghihingi yan ng mga senior citizens ID, di ba? At kailangan malaman natin paano kumuha ng senior citizens ID. At yan ay pagbisita lang natin sa pinakamalapit na OSCA office o yung Office of Senior Citizens Affairs. So yun. Ang OSCA naman ay nasa lahat ng syudad at munisipalidad sa bansa. So, may mga requirements lang, application form, picture, certificate, birth certificate, proof. Madali lang yun. Basta
obvious naman na senior citizen na sila. May idadagdag lang po ako doon. Payo po hindi lang doon sa mga malapit ng maging senior citizens, kundi sa mga anak ng malapit na maging senior citizens. Please pakitulungan po ang ating mga magulang. Hindi po madaling kumuha ng mga requirements din. At yung pagpila-pila na yan, 'di ba? Tulungan din natin yung mga magulang natin kasi hindi lang naman po nila endeavor yan. Tama. 'Di ba? Mag-give back din tayo. Tayo ay pinaaral, pinagraduate, pinakain. Kung tayo ang hindi may kaya, sila ang nariyan para tumulong. Diba? So, payo po ito, hindi lang po dun sa mga would-be senior citizens, kundi sa mga anak na din po. Tama. At doon naman sa kapwa ko senior citizen, meron na po tayong ine-enjoy ngayon. Tapos, depende nga, sabi nga ni Don kanina, sa munisipalidad, merong mas marami at meron namang ayon lamang sa batas yung ine-enjoy, ano? Pero, ito po yung nasa batas at ito yung mga bagay, mga pribilehyo na naani natin dahil sa ating mga naging kontribusyon sa sosyedad at time to payback ng ng society sa atin. Maging aktibo naman din tayo sa pagkampanya sa other benefits na pwede pa nating enjoy. Isa na nga po dito siguro yung sad to say nagiging concern ko ngayon, paano yung kapag malapit ka na doon sa huling hantungan, yung mga ganon. Ano yung mga dapat mong i-enjoy? Kasi sa ngayon, tuwan-tuwa po ako sa totoo lang na natutuwa ako pagka namamasyal ako sa mga malls, pagka araw ng senior citizen in the sense na nagde-date sila, kumakain sila. Ang dami nila talaga, tapos minsan barka-barkada. Diba? Nakakatuwa kasi, high school yung ating mga senior citizens ay na-encourage na maglakad. Kasi isa sa mga kalaban ng senior citizen ay yung inactivity. Kasi pinag-retire sila and kung wala silang activity na gagawin, mas mabibilis yung sinasabi nating pagtanda, proseso ng pagtanda. Kaya panatilihin natin pong bata ang ating mga sarili, maging active po tayo sa pagkampanya para sa additional benefits pa natin. At saka final note po pala, kung hindi kayo binibigyan ng 20% discount, maaari nyo pong ireklamo yan sa OSCA din. At may mga kaukulang penalty po tayo sa mga hindi tutupad. Tsaka baka may mga senior citizens na hindi nila alam na may discount sila. 'Di ba? Yan. Yan, maraming salamat po na isa na namang nakabubusog at masayang kapananghalian ng ating nakasama po ating mga kawais ngayon. Tanghali na ito. Siyempre, salamat Tita Jo. Siyempre sa ating si Kawais Jessica and siyempre Kawais Don. Maraming salamat din po sa pag-guest ulit. Oo, at mukhang Tita Jo hindi lang guesting sa mga susunod. Abangan natin siya. Baka pati drama Tita Jo. Ayun nga Tita Jo. Maraming salamat po sa Kawais natin na nakinig at sa pagsama nyo sa amin ngayong kapananghalian na ito. Sa susunod po ulit na Huwebes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Diba? Samahan niyo po kami dito sa Wise Pens sa DZUP 1602. Kasali ka! Wise Pella. Wise Buy without pamirya. Wise Kotse without baby. Wise Pen.